against Senator Bato de la Rosa. Warrant of arrest. Warrant of arrest. Ito ang anunsyo ni Ombudsman Jesus Crispin RTC, kinakailangan iharap muna sa RTC. Hindi ko akalaing napakakapal at napaka-brazen ang pagbaliwala ng batas ng Marcos administration. So, Tigasan ng ulo ng tao, 'di ba? Minsan nakikiusyoso pa eh. Hindi nyo nga mararamdaman kung hindi pinapa-experience sa inyo. 'Di ba? Ilang warning na, minsan nasa cellphone. Andiyan pa kayo sa baybayin. Anong gagawin nyo dyan? Hindi ko kayo pinapagalitan, ate, ah. Bakit gano'n naman kasi? Yes. Magandang hapon muli sa ating mga kasama. Nandito na naman si Kuya Goods nagbabalik. At syempre, kung hindi ka pa nakasubscribe, pasubscribe na lang po. Hit mo na rin yung bell para lagi kang updated sa ating mga video. Christmas in the Hague. Yan ang tema nila. Dahil aarestuhin na daw itong si Senador Bato. What? Kaya nyo? Hindi na kayo natakot dito sa 16, 17, 18 na peaceful rallying magaganap. Ang titigas talaga ng ulo nyo. Talagang gusto nyo talagang magka. Gusto nyo talagang magka. Diba? Sabi rito, isusunod nila si Baby Sara sa ICC. Sa dahig. Isusunod nyo? Lakas nyo magbanta, Nakakatuwa kayo, kita nyo, yung pahayag dito ni Attorney Harry Roque, kikidnapin ba si Senator Bato? Huwag nyong gawin yan. Naka-one strike na kayo. Sino kikidnap na naman? Yung bagong attack dog nyo? Kasi ginamit nyo ito si General Hayer. Nagamit ang mama. Ngayon, sinuutusan nyo para kunin naman si Senador Bato. Yan ang alamin natin. Mamaya-maya, ibibigay ko sa inyo. At syempre, yung paalala ni Bibi Sara, dyan sa Central, Northern Luzon at Central Luzon, umahagipit na po ang bagyo na si Juan. Juan ba pangalan nito? Ang lakas! Grabe. Mag-ingat ho kayo. Huwag niyong kalimutan yung paalala ni Bibi Sara. Mag-ingat. Pumunta na kayo sa evacuation center. Huwag niyo na humbantayan ang mga bahay niyo. Kesa naman mayroong mga bagay pa na mangyari sa inyo. Ang mga gamit, nabibili ho yan. Pero ang buhay, wag niyo ipagpapalit ang buhay niyo. Kung makakaalis kayo, makakapunta kayo sa maayos na evacuation, pumunta na kayo. Eto. Bibi Sara, isusunod sa ICC, kwento nyo sa pagong. Dahil pag ginawa nyo yan, inuulit ng sambayanan inuulit. Pag ginawaan nyo kay Bibi Sara yan, baka kayo ang kwento na lang. Mapagkukwentuhan na lang kayo, nagalit ang taong bayan, at kayo ang mapagbuntungan. Kaya wag nyong gagawin kay Bibi Sara na, dadalhin nyo sa dahig, isusunod nyo sa ICC. Bakit anong kaso ni Bibi Sara? Pwede ba magmura? Isa lang, Pusang gala kayo, tigas ng ulo nyo, tuloy. Sa panayam ng DZRH kahapon, kinumpirma ni Ombudsman Jesus Crispin Boyeng Remulla na naglabas na ng warrant of arrest ang International Criminal Court laban kay Senator Ronald Bato de la Rosa habang wala pang inilabas na opisyal na dokumento mula sa ICC sa publiko. Mariin ang pahayag ni Remulla na may hakbang nang isinagawa ang korte. Pero fake news pala itong si Boyeng Remulla. Nagsalita na mismo ang spokesperson ng ICC. ICC spokes denies existence of arrest warrant versus Bato. International Criminal Court spokesperson Fadi El Abdallah clarifies that its pre-trial chamber still has only one crime against humanity case involving the Philippines at present, the one against former President Rodrigo Duterte. The ICC mouthpiece urged the public to only get updates through its official channels. Kita nyo na. Wala pang eleksyon niya, namimiki na, Naninira na. Wala pang
Wala pang nababanggit na eleksyon, puro batikos, puro sira na lang talaga. Ang hirap, ano? Sa kagalingan nila, gusto lang siraan. Eto, nag-uumpisa na sila. Ito ba ang dapat niyong paniwalaan, itong ombudsman na ito? Bakit? Warrant of arrest ni Senator Bato de la Rosa, fake news. Fake news. Sabi nito no, ICC news can be found only on ICC official communication channel and press release. Nagsalita na. Wala naman pala. Magaling lang sila magpakalat ng This comes after Ombudsman Jesus Crispin Boyeng Rebulla revealed the ICC has issued an arrest warrant against Senator De La Rosa. Ngunit ayon naman sa isang political blogger na si Ms. Crisette Laureto Chu, mukhang si Senator Bato De La Rosa ang kanilang magiging trial na kung sakaling makalusot ito at maaresto si Senator Bato De La Rosa, ay isusunod na si Vice President Sara. yan nga ang wag nilang gagawin. Kahit kay Senador Bato, wag nilang gagawin. Nagparamdam na ho yung ilang religious group. Hindi ilan to Milyong-milyong membro ito. Hindi pa nagtatapos yan. INC, KOJC at yung kayo. Abangan nyo na lang. Baka magulat kayo yung naganap nung rally, yung peaceful rally nung INC noon, baka mag-triple, quadruple, at baka dumagsa at madagdagan pa ang bilang. Kasi meron na ho sa kanilang, maaga pa lang may tagubili na. Meron na ho. Kaya, huwag niyong mamaliitin, yung bilang na yun. Huwag niyong mamaliitin. Hindi ba nagtatapos yan dyan? Meron pa mga membro ng iba-ibang grupo. Kaso nga lang, yung sa November 30, hindi ko alam kung mas maganda ba yun. 'Di ba? Baka mamaya paandar lang nila yon. Kasi bayan-bayan yun eh. Ang sigaw doon sa bayan-bayan na yon, lahat panagutin. Si BP Sara, dadamay niyo pa? Wow naman. Wag ganun. Wala hong kinalaman si BP Sara sa flood control. Di ba siya nga nagsiwalat niyan? Tapos ngayon, dadamay niyo pa. Dito tayo sa totoo. 16, 17, 18, isang lugar lang. Hintayin natin yung final na announcement. Ang pagkakaalam ko, ang sabi ng ating subscriber na nag-comment sa atin, isang lugar at para magkakaroon ng 3 araw. Di ba? Yung parang estimated nila na 300 per day. 300,000 hindi 300 lang. 300,000 per day. Mag-multiply pa ng 5, so 1.5 million per day. Siyempre, iba pa nga gustong pumunta. Diba? Hindi naman magpapaawat dyan yung taga-norte na si Manong. Baka magpadala ng napakaraming bus siya. Hindi natin pero kasi nung nakaraan, bus-bus ang pinadala niya. Lang natin, analyze na lang natin. Siyempre, kayo ba? I-analyze nyo. Nung nakaraan, di ba, puro ilang bus yung dumating. Ano ginawa? Nagpakain po sila. Nagpakain po sila doon sa mga dumating ng peaceful rally. Ganun kabait, di ba? Tuloy. Ayon sa kanyang post, actually, I think Senator Bato is the trial arrest. If makalusot sila, isusunod si Sara. Watch. If the Philippines doesn't rise against this, magdusa tayong lahat, lalo ng mga anak natin. Mag-aanlinakaw lahat at masadlak tayo sa hirap. You think this is it? We're already at our lowest? You think our tourism is at our shittiest? You think our peso has fallen? Wala na. Laglag na ang ating palitan. No? Wala na pala laban kay Senator inilabas umano. Naku, nakarating pa dito sa balitang ito. Totoo? Ba? Di ba sabi nga doon sa ICC spokesperson, only ICC spokesperson can. Ano sabi? Sila lang ang pwedeng mag-announce.
Hindi ko lang alam dito, ano ba yung issue dito? May warrant of arrest umano mula sa International Criminal Court si Senador Bato de la Rosa ayon kay Ombudsman Jesus Crispin Remulla. Pero ang ICC may paglilinaw sa impormasyon na bineberipika rin ng Justice Department. Nakatutok si JP Soriano. The ICC has issued a warrant against Senator Bato de la Rosa. Warrant of arrest. Warrant of arrest. Ito ang anunsyo ni Ombudsman Jesus Crispin Remulla sa kanyang programa sa radyo. Yan ba i-confirm na, Ombudsman? I think so. I would say so. Na Nako, I think so. I would say so. Bakit ganun? Dapat pag-confirm, confirm. Pero hindi eh. Nasagot siya eh. Di ba? O, lumalabas dito. Kasi dapat dito walang ano eh. Ang alam natin, trabaho ng ombudsman, parang wala kang partisan, non-partisan ika nga. So kung halimbawa ganito ang issue, oo. Sabi nga ni dating ombudsman huwag ka masyadong magpa-press release, huwag ka masyadong pa-interview, magtrabaho ka. O kasi, ang layo na naging trabaho ni Ombudsman Martires noon kesa dito ngayon. Kasi dito parang gusto ata, araw-araw interview eh. Pati ito yung ICC Bakit si Ombudsman Martires ba nung panahon na yun nagsasalita siya patungkol sa ICC? Parang hindi palagay nyo. Dito puro ICC. May warrant of arrest. Huhulihin na. Hinihintay na lang. Ano ba yun? Diba? I have it on good authority Oo. na may nakipag-usap sa akin kanina. Si De La Rosa ang dating hepe ng Philippine National Police o PNP na nanguna sa war on drugs ni dating Pangulong Rodrigo Duterte na nakadetain sa the Netherlands para sa mga kasong crimes against humanity. Pero sabi ni ICC spokesperson Fadi El Abdallah, tanging sa official communications channels at press releases lang makikita ang mga ulat kaugnay sa ICC. Sa ngayon, walang anumang arrest warrant sa ICC website. Si Executive Secretary Lucas Bersamin, sinabing wala pa silang natatanggap na opisyal na report pero maaari raw na naglabas na nga ng warrant ang ICC at hindi ito dumaan sa Interpol. Wala pa rin daw natatanggap si Interior and Local Government Secretary John Vic Remulla na red notice mula sa Interpol. All that information came from Senator Trillanes. I heard the same. But I checked with the Center for Transnational Crimes. Ay wala naman nakukuhang red notice. Unverified news ang dumadating sa atin. Eto anong sabi doon? All that information came from Senator Trilling. I heard the same, but I checked with the Centers on Regional Crimes, wala naman nakuhang red notice. So, as of far, we are concerned unverified news and dumating na sa atin. Pero, huwag kayong papasiguro. Ganyan din ang ginawa nila kay Tatay Digong. Tanggi sila ng tanggi. Deny sila ng deny. Ayun, si Tatay Digong. Trabaho. Palabas ng eroplano, palabas ng airport, hindi na pinakawalan. Diba? Ganito yun Walang red notice, walang warrant of arrest, walang etchebretsyo, wala lahat. Oo, gumana ang kanilang galamay. Sino-sino sila? Abangan natin sa susunod. Kaya sasabihin ko sa inyo, etong balita ni Atty. Hara Roque, baka gawin na naman yung pagkidnap at igaya kay Tatay Digong. Kasi, di ba, merong pagtanggi. Tanggi sila ng tanggi, pero baka nakaumang na nandyan lang, papaligid-ligid. Gumagana na kanilang mga galamay. Di ba? At bigla ka nalang magugulat, inaresto na. Ang maksakop na nun, doon pa sa lugar ng, may kampo. Kaya, Senador Bato, wag ka muna magta-travel, Baka maipasok ka dyan sa vicinity ng mga hindi makapasok ang taong bayan. Ganyan ginawa kay Tatay Digong, di ba? Tama sa tama. Walang nakapasok kasi bantay sarado. Di kagaling, dinala doon from airport, Terminal 3, Terminal 3 ba o Terminal 1? So ganon, ika nga, sabihin natin kung anong saan mga airport yan, dinala doon sa kampo, walang nakapasok kasi bantay sarado. Gusto man pumasok ng taong bayan, walang magawa. May mga nakabantay Ngayon, ibabalita dito ni Atty. Hara Roque, baka magaya. Tingnan natin. Remulla ay nag-issue na raw ng warrant of arrest ang ICC. Siyempre, ang nasa isipan ng marami, kung nakuha nilang kinidnap si Tatay Digong papunta rito, kikidnapin ba nila uli si Senator Bato papunta rito sa Hague? Well, bago tayo pumunta ron,
merong issue. Dapat ba natin paniwalaan si Ombudsman Remulla na meron ng warrant of arrest, gayong wala pa namang balitang ganyan sa webpage ng ICC, at sabi nga ng tagapagsalita ng ICC, ang tanging official source of information ay ang webpage ng ICC. At sinabi rin ng kapatid ni Ombudsman Remulla na si Secretary Remulla ng DILG na wala rin silang notice, no, na nasa red notice list na ng Interpol si Senator Bato. Well, unang-una po, sa tingin ko po, kinakailangan paniwalaan ang sinabi ni Secretary Remulla. Bakit? Well, naranasan na po natin Tama. sa Diba? kaso ng Tatay Digong. Isa sa pinagsisisihan ko, habang ako po ay wala na sa Pilipinas, tinanong po ako ni Executive Secretary Medialdea noong mga panahon na sila ay nasa Hong Kong. Hari, sa tingin mo ba, meron na bang warrant of arrest ang ICC labang kay Tatay Digong? Ang sinagot ko, well, check ko muna ES. So pinuntahan ko webpage ng ICC, walang balita. Tinignan ko ang Interpol, walang red notice alert kay Tatay Digong kasi nasa computer naman po yan. Tinawagan ko pa ang mga estudyante ko na nasa DFA para ipatanong kung merong notice na nakuha ang embahada sa Netherlands sa warrant of arrest na in-issue o kung merong ang na-issue warrant of arrest kay Tatay Digong. Ang sagot, wala. So matapos ko ma-check sa webpage ng ICC, sa webpage ng Interpol, at doon sa mga taga-Philippine Embassy na wala pang warrant of arrest sa kanilang pagkakaalam, ang sabi ko kay ES, sa tingin ko wala pa kasi ito yung mga tinawagan ko, chinek ko, at wala namang kahit sino sa mga tinawagan ko para magsinungaling sa akin. Pero anong katotohanan? Meron na pala talagang warrant of arrest. Tago. Ang patakaran ng ICC, bagamat ang ICC webpage ang tanging source of information na opisyal sa mga pangyayari sa ICC, pag nagkaroon ng issuance of warrant of arrest, initially, sinisekreto yan. Ito nga ay para hindi makatakas ang isang akusado at mahuli kaagad. At kaya ako po pinagsisisihan na sinabi ko na parang wala pang warrant of arrest, yun nga po. Dahil nagkaroon ng conclusion dun sa pagpupulong sa Hong Kong na wala pang warrant of arrest, si Tatay Digong na galing sa ICC, baka lokal na warrant of arrest pa lang, po pwedeng harapin ni Tatay Digong yan sa Pilipinas. Pero kung siguro ang sinabi ko is yung patakaran ng ICC na talagang sinisekreto muna ang issuance of warrant of arrest para mahuli yung akusado, baka mamaya napigilan ng pag-uwi ni Tatay Digong, no? Dahil alam natin na kapag talagang may warrant of arrest, talaga namang ang mga Marcos administration ay makipagtulungan para isurrender siya. At in fairness to Secretary Remulla, Ombudsman Remulla, kung si Marcos Jr. ay bale-balentong na nagsasabing hindi makipagtulungan sa ICC pero nakipagtulungan, itong si Secretary Remulla consistent makikipagtulungan. Kasi kapag sinabi ng Interpol daw ay kinakailangan magtulungan, makikipagtulungan. Pero ang katotohanan nga, wala pang red notice alert kay Tatay Digong ang Interpol at ang nangyari lamang ay nagkaroon ng request ang Pilipinas mismo sa buong daigdig na ng tulong para nga mahuli si Tatay Digong na noong mga panahon na yon ay nasa Hong Kong. So sa tingin ko po, dapat paniwalaan na may warrant of arrest na si Senator Bato. Pangalawang tanong, makikidnap pa muli nila si Senator Bato gaya ng nakidnap nila si Tatay Digong. Yan ang tanong. Bakit uli kidnapping ang tawag natin dyan? Yan. Kasi meron pong proseso na nakasaad sa Article 59 ng Rome Statute na kinakailangan bago mapadala sa dahig, idaan muna sa lokal na hukuman para sa dalawang bagay. Unang-una, para mag-garansya ang karapatang pantao ng nasasakdal bago ipadala sa dahig. Pangalawa, para masiguro nga na dapat siyang i-extradite sa ICC dahil ang ICC ay merong jurisdiction. Dahil hindi po nagawa yan, ang sinasabi natin, kidnapping. Kasi hindi nasunod mismo yung sinasabi o nakasaad sa Rome Statute. At bukod pa dyan, nung panahon na siya ay inaresto dyan sa Villamor, na hindi siya pinakitaan ng warrant of arrest. Tama. Now, ang tanong, pwede bang maulit muli yan? Pwede. Well, ang sagot, pwede. Oh. Kasi nakita natin na sa larangan ng politika, habang nandiyan ang Marcos Jr., kahit tama o mali, gagawin at gagawin nila.
At tignan mo naman ang nangyari kay Tatay Digong. Bagamat ako, sa tingin ko, nung mga panahon na yun na imposibleng maisakay si Tatay Digong sa eroplano papunta ng ICC kasi nga ihaharap muna siya sa lokal na hukuman. At kung babasahin niyo yung aking mga posts at saka mga spokes hours ko ng mga panahon na yon, talagang kampante ako na maski totoo yung paghuhuli ng warrant of arrest ng ICC, kinakailangan iharap muna siya sa RTC. Hindi ko akalaing napakakapal at napaka-brazen ang pagbaliwala ng batas ng Marcos administration. So ang sagot po pwede. Pero kasing dali ba nilang makidnap si Bato de la Rosa ngayon gaya ng ginawa nila kay Tatay Digong? Yun ang tanong. Para sa akin, Atty. Harry Roque, medyo mahihirapan sila. Kasi may idea na yung tao doon sa procedure na ginawa nila. Ganto, kung may papasok nila si Senador Bato dyan sa pinagdalhan kay Tatay Digong bago arestuhin, di ba, nasa airport siya, dinala dyan sa isang lugar sa Pasay. Kung gano'n ang gagawin kay Senador Bato, tsak mahihirapan ng taong bayan na mabawi si Senador Bato. Kung sakasakali ha. Pero kung walang gano'ng mangyayari, sigurado safe si Senador Bato. At maraming aalma sa gagawin nila. Gigil ang taong bayan. Hindi pwedeng maulit muli. Hindi pwedeng maulit muli. Kasi maliwanag sa maliwanag na kung ano ang motibo nila, ganun talaga dahil parating na ho ang 2028. At ayaw nila na may maupo muli na Duterte. Ngayon, kung gusto nila isabay at isunod si BP Sara kung sakali na, sobrang galit na ng tao. Wala na talaga. Oo. Ang tawag dito, lalabas ang pangil. Nang alin? Hindi natin alam kung nang alin na yan. Tuloy! Sa tingin ko, hindi na. Kasi nga, nung panahon ni Tatay Digong, una-una, hindi inasahan na meron talagang warrant of arrest ang ICC. Pangalawa, hindi inasahan na maski meron na warrant of arrest, hindi ihaharap sa lokal na hukuman. In other words, hindi inaasahan na kidnapin si Tatay Digong. Binigyan pa rin natin ng benefit of the doubt ang Marcos administration na susunod sila sa Rome Statute at sa Batas Pilipinas. Pero bakit ngayon sinasabi ko mas mahihirapan siya? Well, una-una po, naglabas po ng bagong rules on extradition ang Korte Suprema na naglilinaw na walang warrant of arrest na galing sa isang dayuhang hukuman na po pwedeng ma-execute na hindi dumadaan sa lokal na hukuman. Now, dun sa isa kong broadcast, ang sinasabi ko, itong bagong rules on extradition, bagamat ang tawag ay bago, ito ay inuulit lamang ang probisyon ng isang batas, Presidential Decree number 1169, kung saan nagbibigay ng proseso kung paano nga ipapatupad ang request for extradition ng isang Pilipino pursuant sa request ng isang dayuhang bansa. Nakasaad sa request na yon, nakasaad ngayon sa rules na nakasaad din doon sa batas na binaliwala nga ni Marcos Jr. pagdating sa kaso ni PRRD na tanging Pilipinong hukuman lamang ang pwedeng magbigay bisa sa isang warrant of arrest na in-issue ng isang dayuhang hukuman. At sa proseso, pinalakas pa ng Korte Suprema ang karapatan ng nasasakda dahil unang-una, entitled siya magkaroon ng bail habang dinidinig ang extradition case. Sa case law po ng natin, yung mga extradition gaya kay Mark Jimenez, hindi po binibigyan niya ng kadayaan na mag-bail. Pangalawa, hindi po pwede ma-extradite hanggang hindi pinalang desisyon ng hukuman. Ibig sabihin, hindi lang RTC. Kinakailangan maging pinalang desisyon, ibig sabihin matapos ang apila sa Court of Appeals at sa Supreme Court. Yung proseso po ng extradition bago itong bagong rules, pag nag-rule na ang RTC, dire-diretso ka na sa airport. Hindi na kinakailangan daling pa o dinggin pa ang bagay nito for appeal sa CA at saka sa Supreme Court. So, hindi po ibig sabihin na palibasa may batas na nagsasabi kung anong proseso na nabaliwala yung bagong rules. Kasi, number one, ito ay malinaw na pagpapaalala sa lahat, sa mga abogado, sa mga hukom, sa ehekutibo, sa Kongreso, na hindi po pwedeng bigyan ng bisa ang warrant of arrest ng isang dayuhang hukuman
na hindi pinatutupad ng isang korting Pilipino. Alam nyo, one of the functions of the court is also to educate. So sa tingin ko, kaya siya nag-issue ng ganitong rules, maski meron ng batas which says substantially the same thing, is dahil nga, this is pursuant sa function ng Korte Suprema to educate the public, the bar, officials of the Republic of the Philippines. At syempre nga, yung gaya na sinabi ko, pinalakas pa at binigyan pa ng karapatan ang mga nais ma-extradite dahil nga binigyan siya ng unang-una guarantee na talaga hindi po pwedeng ma-extradite kung walang order sa lokal na hukuman. Oh, yun naman pala eh. Bakit pa pinipilit na may warrant of arrest? O sabihin natin may warrant of arrest. Asan ba yung due process? Ibigay nyo yung due process kay Senador Bato. Huwag nyo gawin yung ginawa nyo kay Tatay Digong. Huwag, mali yun. Diba? Huwag nyo pilitin ang taong bayan. Bato, ICC at Senado, dignidad ng institusyon laban sa ICC. Ito alamin natin ito yung Attorney Buena explain. Tingnan natin kung ano yung kanyang pananaw dito sa usapin ng ICC kontra dito kay Senador Bato. Ano ito, Paso? Buenos días, buenos tardes, mga amigos, mga amigas. Sana po ay nasa mabuti kayong kalagayan. Sa ngayon ay tayo po ay kasalukuyang hinahagupit ng super typhoon na si Yuan. Sa Region 5, papunta sa Region 4, papunta sa Metro Manila. At sana naman ay mabilis na itong lumayas sa Philippine Area of Responsibility nang hindi na makapaminsala pa. So ngayon, ang tatalakayin natin ay tungkol sa ICC warrant of arrest against Bato de la Rosa. Naku, nagka-tsunami na. At meron pong tanong. Actually, nanonood ako dito sa isang social media platform sa may Aurora province. Pumasok yung dagat. Pumasok yung tubig sa shore. So, humahataw anak ng bugi. Ang lakas ho ng hangin. Nagtatakbuhan na ho yung tao. Share, pwede ko ba i-share? Para lang makita nyo. Kaya sabi ko nga sa inyo, yung paalala ni BP Sara, pakita ko sa inyo, sana hindi magkaroon ng error. Kasi, pag binawalang bahala nyo itong nangyayari ngayon dito sa bagyong ito, mahirap, ha? Sundin nyo yung paalala ni BP Sara. Hindi nagkulang si BP Sara sa paalala. Kahapon pa lang, wala pa, malayo pa yung pag-landfall. Ibig sabihin, binabaybay pa lang itong tatahaking lugar kung saan man tatama itong bagyo, ay may paalala na ho. Marami hong sinabi si BP Sara. Kaya, bibigyan ko lang kayo ng isang video na talagang ganito ho ang nangyayari ngayon dito sa Aurora. Ito, pasok. Pag-alala na kasi, nandyan pa kayo. Hello, oh my God! Si Lola Belen! Kaya minsan ho, ang katigasan ng ulo ng tao, di ba? Minsan nakikiusyoso pa eh. Hindi nyo nga, mararamdaman kung hindi pinapa-experience sa inyo. Di ba? Ilang warning na, minsan nasa cellphone. Andiyan pa kayo sa baybayin. Anong gagawin nyo dyan? Hindi ko kayo pinapagalitan, ate, Bakit gano'n naman kasi? Hala, si Lola Belen! Hala, oh my God! Si Lola Belen! So, pasensya na ho at gusto ko lang na maipakita sa inyo, 'di ba? Mahigpit ang paalala ng ating Vice President at syempre yung mga cellphone, meron ho silang alarma. Hindi lang yun, yung lungsod nila, yung LGU o yung mayor, may paalala din. Bakit ganun? Anong nangyari? So, na-share lang natin. At ito, may pasok ulit natin, itong usapin na ito. Gusto natin malaman, kung ano ba yung nangyari? Wait lang, itong usapin dito na patungkol kay Senador Bato. Pasok natin.
Yan. Oh. Attorney, pasok. Nangingibabaw dito. Ang tanong nga ito, kapag ang isang mambabatas ay sinampahan ng kaso sa ICC, mayroon ba siyang sariling mini sovereign state sa loob ng Senado? Dahil nagbanggit po kamakailan si Senate President Tito Soto na mukhang hindi niya pahihintulutan ang pagpasok ng mga arresting officers sa loob ng Senado. At siya po ay naninindigan. No, dapat sabi niya ay i-preserve yung dignity ng institusyon. Hindi pwedeng arestuhin na lamang basta-basta ang isang senador sa loob ng Senado. Sa kabilang panig naman, nandun yung bigat ng konstitusyon at ang malinaw na banta ng pananagutan. Lalo na't may usapin ng arrest warrant mula sa International Criminal Court. So ayaw kasi ni Tito Sen na arestuhin si Bato habang ang Senado is in session. So, ang problema pala, attorney, ganito. Just in case pumasok ang Interpol, paano yung jurisdiction? Wala na nga. Ibig sabihin, go pa rin? Nagtatanong lang ho Wala na ho palang kwenta. Ang batas at, di ba? Asa na hustisya? Magdadala na naman sila sa ibayong dagat ng isa pang Pilipino at doon ikukulong. Wow. Only sa panunungkulan lang ni Bungit nangyari yan. Never nangyari yan sa mga ibang tumutulong pa nga si Tatay Digong, yung mga nakakulong sa ibang bansa, pinapauwi. Pinipilit niya mailigtas. Dito, Diyos me, yung marimar naman. Kaya kung umabot sa video natin ito, Hanggang sa muli, pakilagi share. Bye-bye!